Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay third at last part ng American Political Action Has Fallen series na Angel Has Fallen na ipinalabas noong 2019. Active pa rin si Mike sa tungkulin niya bilang parte ng Secret Service. Isang araw, nasa paramilitary facility siya sa Virginia para sumali sa isang combat training. Ang private military facility na ito ay pag-aari ng dati niyang commanding officer sa Army Ranger na si Wade. Military contractor na ang kanyang dating CO, na sa tuwing may magaganap na digmaan ng Amerika laban sa ibang bansa, ito umano ang kinokontrata ng gobyerno para makipaglaban. Pagkatapos ng training, isang tauhan ni Wade ang lumapit sa kanya dahil nasaktan umano ito nang matulak niya sa hagdan. Ilang saglit pa ay hinatid na siya ni Wade papunta sa parking. Dito siya pinakiusapan ng dating CEO na sana kung siya na umano ang bagong director ng Secret Service, mabigyan umano ito ng kontrata sa training ng mga bagong agents para may pampasahod umano ito sa mga crew. Dahil apektado umano ito ng pinatigil ng gobyerno ang mga war contractors. Sagot lang niya sa kaibigan na titingnan kung ano ang kanyang magagawa. Habang nasa sasakyan na siya, nararamdaman na naman niya ang pananakit ng balikat. Hindi na ito nawala simula noong masamang bagsak niya sa last combat. Kaya umaasa na lang siya sa pain reliever. Bukod pa dito, lumala pa ang kanyang insomnia at migraine kaya lihim siyang nagpapa-check up sa doktor niya. At hindi na niya pinaalam ang mga ito sa kanyang asawa na si Leah dahil akala niya hindi naman ito delikadong sakit. Lingid sa kaalaman ni Mike, isa na namang matinding pagsubok ang yayanig sa kanyang trabaho bilang matinik na Secret Service. Dahil tratraido rin pala siya ni Wade. Simula umanong maging presidente si Alan, humina na ang negosyo ng dati niyang commanding officer. Sapagkat pina-minimize ng administrasyon ang pagkontrata sa mga private military army kagaya ng kumpanya ni Wade. Pero ang desisyong ito ng presidente ay hindi pa lumabas sa media kaya laking gulat ni Alan nang may magtanong tungkol dito sa isang press conference. Mga top officials pa umano ang nakakaalam sa order na ito ngunit may sekretong naglabas ng impormasyon sa publiko. Dito na nagduda ang presidente na may spy sa kanyang cabinet secretaries. Kaya pinaalam nito kay Mike na mukhang may masagasaan silang malaking contractor. Isang umaga, habang naghahanda si Mike para sa ilang araw nilang biyahe ng presidente, sinabihan siya ng asawa na alam nitong may tinatago siyang karamdaman kaya pag-usapan umano nila ang tungkol dito sa pagbalik niya. Paglipas ng ilang oras, nasa Queens Lake na si Mike at ang kanyang boss, kasama pa ang maraming guards na nakabantay sa buong paligid. Kailangan lang umanong mag-relax ni Alan sa trabaho dahil hindi na nito alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan sa administrasyon. Hanggang sa banggitin na nito ang retirement ng Secret Service Director na si David. Dito na sinabi ng presidente na siya umano ang nararapat na humawak sa bakantang posisyon. Gusto sana niyang tanggihan ang offer pero hindi niya kayang sabihin kay Alan ang saloobin. Maya-maya lang ay biglang nakaramdam ng pagkahilo si Mike na napansin ng matanda kaya sinabihan siya nitong magpahinga na muna total ligtas naman umano ang paligid. Kaya walang nagawa ang agent kundi sumunod sa utos ng amo. Ang hindi nila alam, may dalawang sasakyan ang tumigil sa kabilang panig ng lawa na kinaroroonan nila Mike. May automatic na lumabas sa likod ng van na isang launcher. Ilang segundo lang ay nag-deploy na ito ng sangkatutak na drones patungo sa location ng presidente. Nang mga sandaling iyon, malapit na si Mike sa pangpang nang mapansin ng kasama niya ang mga drones na akala nila ay mga paniki. Napatingin silang lahat at nagtataka. Biglang kinabahan si Mike kaya mabilis siyang nag-U-turn pabalik kay Alan. Ngunit nag-umpisa nang umatake ang mga drones. Meron itong facial scanner at self-destruct program na kinokontrol ng kalaban. Sa sobrang dami ng mga ito, hindi nila kayang matamaan lahat. Kaya nanlumong napatingin si Mike sa mga kasama na tinamaan ng mga bomba. Walang tigil ang mga ito hanggat hindi maubos ang lahat ng Secret Service sa paligid. Pero nang makita ng operator na si Mike na ang lumabas sa screen, bigla na nitong inabort ang mga drones. Kaya gayon na lang ang pagtataka ng agent bakit nilagpasan siya ng mga metal na tutubi. Ngunit nang makita niyang ang presidente na ang target ng mga ito, niradyuhan niya ang kasama na ihulog na sa tubig ang matanda. Kasunod nito ay mabilis na rin siyang tumalon para ma-rescue si Alan. Habang nagpaikot-ikot na ang iilang drones sa taas ng dalawa, sinabihan niya ang presidente na kailangan nilang huminga ng malalim at sumisid sa tubig.
Hindi nagtagal ay sunod-sunod nang sumabog ang taas ng dalawa at dito na sila parehong nawalan ng malay. Nagmamadali na ding lumisan ang mga salarin sa lugar habang paparating na ang mga rescuers sa lawa. Hindi nagtagal, na-rescue din agad ng mga otoridad ang dalawa. At habang kasalukuyan silang ginagamot sa hospital, lumabas na din sa balita ang nangyaring assassination attempt kaya nalaman din ni Leah ang tungkol dito. Mabilis na kumilos ang FBI para mag-imbestiga na pangungunahan ni Agent Helen. Maya-maya pa ay nakarating na din sa hospital ang Vice President na si Kirby. Nalaman nito na comatose pa ang presidente at si Mike, pero malapit na umanong magising ang agent samantalang wala pang response si Alan. Dahil dito, nanumpa ang bise bilang acting president ng Amerika. Pagdating ng FBI sa crime scene, napanganga sila sa nadatnang sitwasyon ng mga bangkay. Nakita na rin ang lokasyon ng van kaya nagutos si Helen na wag itong ipag-alaw sa mga pulis. Samantala, dumating na din sa hospital si Leah at sinalubong ito ni David. Sinabihan ito ng director na nasa ICU pa umano si Mike kaya hindi pa nito pwedeng makita ang asawa. Ngunit ng mga sandaling iyon, nagising na rin ang agent. Nahihilo pa rin si Mike pero laking pagtataka niya nang mapansin ang nakaposas na mga kamay sa higaan. Habang nasa labas lang ng room si David at ilan pang agents na mapanghusgang nakatingin sa kanya. Nang makitang gising na siya, lumapit na sa kanya si Agent Helen. At dito na pinaalam sa kanya na patay na ang lahat ng kasamahan niya. Milagro umanong nakaligtas siya at ang presidente. Gusto sana niyang makita ang matandang amo ngunit hindi siya pinapayagan ng babaeng agent. Dito lalong sumakit ang ulo niya nang malaman na siya pala ang tinuturong sospek sa assassination na ito. Dahil nakaprogram umano ang face recognition sa software ng drones na patayin ang buong security team ng president maliban lang sa kanya. Dagdag pa ng babae na meron umanong pumasok sa bank account niya na $10 million at lahat ng DNA evidence na nakuha sa van ng mga sospek ay nagmatch sa kanya. May mga planted din na ebidensya na natagpuan sa garahe ng bahay niya na lalo umanong nagdiin sa kanya sa kasong ito. Napanganga si Mike sa mga narinig. Sinigawan niya ang agent na na-set up lang siya, na pag nakausap na nila ang presidente, malalaman din nila ang totoo. Ngunit mukhang hindi narinig ng FBI ang mga sinabi niya. Nang sabihin ng kaharap na kakasuhan siya ng attempted murder at murder sa pagpaslang sa lahat ng mga kasama niya, galit na galit siya sa agent. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Sunod na kinausap ni Helen ay si Leah. Lalo rin itong hindi makapaniwala sa binibintang ng FBI sa asawa dahil alam nitong mabuting tao si Mike. Galit din itong minura ng babae sabay sabi na hindi umano sila matitinag at lalabas din ang katotohanan. Paglipas ng ilang araw, pinalabas na ng hospital si Mike. At diretso na nga siyang inaresto. Lumabas na din sa balita ang pagtraidor umano niya sa presidente, na nasilaw umano siya sa pera, na bumagsak na raw ang pinakamagaling na guardian angel ng US President. Pag-uwi ni Leah sa bahay nilang mag-asawa, nagulat siya sa dami ng reporters ang nakaabang sa kanya pero mas nagulat siya nang bumulaga ang nagkalat nilang mga gamit. Habang nasa biyahe na si Mike papunta sa kulungan, hindi alam ng mga pulis na may nakasunod na pala sa kanila. Nang mahak ng mga kalaban ang tatlong sasakyan, bigla na lang itong tumigil sa daan. At dito na siya in-intercept ng sindikatong nasa likod ng pag-set up sa kanya. Kaya hindi na siya nanlaban ng ilipat sa ibang sasakyan. Ngunit habang papaalis na sila, naghanap siya ng tiyempo paano makawala sa mga ito. At hindi pa nga sila nakalayo, nakipag-agawan na siya ng baril sa loob ng SUV. Pinatunayan niyang siya ang pinakamagaling na guardian angel ng US President kaya walang binatbat sa kanya ang apat na kalaban sa loob ng sasakyan. Pinakawalan agad niya ang sarili at nang silipin niya ang mukha ng mga bangkay, dito na niya nalaman na mga tauhan ito ni Wade. Kaya hindi na siya nagtataka paano nakuha ng mga ito ang kanyang DNA na ikinalat sa crime scene. Hindi nagtagal, nakarating na rin sa FBI ang nangyari sa convoy ni Mike. Natagpuan din nila ang mga bangkay ng grupong nag-ambush sa mga kasamahan. Ayun pa sa investigasyon ng agency, nanggaling umano sa Moscow ang perang pumasok sa bank account ni Mike. Kaya lalong naniwala ang mga ito na si Mike nga ang mastermind sa assassination attempt ng presidente. Sa kabilang banda, nagpanik na ang kasabwat ni Wade sa gobyerno dahil nakatakas ang agent. Hindi nila na-anticipate na matakasin sila ni Mike kaya naudlot ang script ng kanilang drama. Nagusto sana nilang palabasin na tumakas na ito dala ang $10 million.
Dahil dito, kailangan umano nilang ma-eliminate ang agent bago pa sila ma-expose nito. At sana raw, wag na rin magising si Alan. Nang makarating si Mike sa isang gasoline station, tumawag agad siya sa asawa. Alam niyang nakikinig ang FBI sa kanya kaya sabi niya ulit na naset up lang siya at gagawin niya ang lahat para mapatunayang inosente siya sa mga paratang sa kanyang pagkatao. Hahanapin umano niya kung sino ang totoong mastermind sa operasyong ito. Ilang sandali pa ay na-trace na ng agency ang kinaroroonan niya. At dahil alam na ng mga tao na wanted siya, may nagtangkang hulihin siya sa gasolinahan, pero kulang sa tapang ang mga ito kaya nakatakas siya gamit ang trailer truck. Isang matinding habulan ang sumunod na nangyari. Naiwasan pa niya ang ilang patrol cars na sumusunod sa kanya bago siya tuluyang bumangga at nadisgrasya. Dito siya nagmamadali lumabas ng truck at tumakas patungo sa kakahuyan bago pa man dumating ang mga pulis. Magliliwanag na ngunit hindi na nila nakita si Mike kaya alam ni Helen na malabo nang mahuli pa nila ang agent. Samantala sa White House, minomonitor nila ang movement ng Russia. Ayon sa cabinet members, posible rin umanong mga hacker ang nag-set up sa agent pero ayaw maniwala ni Kirby dito. Dahil lahat umano ng ebidensya ay tinuturo ang connection ni Mike sa Russians. Dagdag pa ng acting president, kailangan na umano nilang gumawa ng hakbang laban sa Russia. Hindi raw sila dapat magpakita ng kahinaan. Dahil dito, kinumpirma na ng White House sa publiko na si Mike at ang Russian government ang nagplano sa pagpatay kay Alan. Kasunod nito ay naglabas agad si Kirby ng executive order na kailangan nilang pumirma ng kontrata sa mga private military contractors para sa gagawing pakikipaglaban sa Russia. Sa kabilang banda, masaya si Wade nang marinig ang balitang ito. Kaya maigi nilang hinalungkat ang buhay ni Mike kung saan ito posibleng nagtago sa ngayon. Nang mga sandaling iyon, nasa West Virginia na pala ang lalaki. Wala itong choice kundi makipagkita sa ama na si Clay. Alam na nito ang balita tungkol sa kanya pero hindi na ito nagtanong. Dahil alam naman nito na hindi magagawa ng anak na magtraidor sa gobyerno at sa presidente. Tinalikuran sila nito noon sa hindi nila malamang dahilan kaya hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ni Mike sa matanda. Pero liban pa man sa ginawa nito sa kanilang mag-ina, tahimik niyang minomonitor ang kalagayan ni Clay. Ngunit sa pagkikita nilang ito, nalaman din niya ang totoong dahilan kung bakit bigla na lang lumayo sa kanila ang ama. Nagkaroon pala ito ng PTSD dahil sa pagserbisyo sa Vietnam War. At ayaw umano nitong masaksihan ito sa ganong kalagayan. Kalaunan ay inamin din ni Clay na malaki ang pagsisisi nito na inabando na sila. Dagdag pa ng matanda na wala na umano itong lakas ng loob para bumalik sa kanila. At dahil sa pagmonitor ni Mike sa ama, kahit wala silang komunikasyon, ito ang dahilan kaya natagpuan rin siya ng team ni Wade. Nang gabing iyon, nilusob na sila ng grupo. Ngunit ang hindi alam ng mga ito, punong-puno ng depensa ang buong paligid ng maliit na cabin ni Clay. Kaya bago pa man nakaporma ang mga tauhan ni Wade, sumabog na silang lahat. Maya-maya pa bago sumikat ang araw, tapos nang hakutin ni Mike ang mga bangkay at nilagay sa harapan ng cabin. Dinukot niya ang telepono sa bulsa ng isa saka tinawagan ang dating CEO. Dito na niya nakumpirma ang buong katotohanan. Gusto pala ng mga ito na mawala na ang matandang presidente dahil sa utos nitong hindi na magkokontrata sa mga private military companies. At siya umano ang magandang alibay sa pag-assassinate kay Alan. Dahil sa narinig, galit niyang sinabihan si Wade na hahanapin niya ang lalaki saan mang lupalop ng mundo. Kasunod nito ay naglakas loob na rin si Clay na lumabas sa mahabang panahong pagtatago sa bundok. Sumama na ito sa kanya para tumulong na ayusin ang problema niya. Pagdaan nila sa isang highway camera, sadya siyang nag-iwan ng coordinates para ipaalam sa FBI ang tungkol sa mga tauhan ni Wade. Kaya pagdating ni Helen sa cabin, nakita nila ang isinulat ni Mike sa dingding. Dito na napagtanto ng FBI na baka nga na-frame up lang talaga si Mike sa krimen. Na gusto lang talagang palabasin ng mastermind na ang agent ang may plano sa assassination ng president. Nang dahil dito, nagdesisyon ng agency na kailangan nilang halungkatin ang military company ni Wade para lumabas ang katotohanan. Balik sa hospital, inaantay pa rin nilang magising si Alan. May senyales na umanong nagre-respond na ito sa mga gamot. Nang marinig ni Mike ang bagong update na ito, naisip niyang pumunta sa hospital at bantayan ang kalagayan ng presidente. Dahil malakas ang kutob niyang hindi titigil ang grupo ni Wade na hindi mapatay ang kanyang amo.
Kaya nagpaalam na siya sa ama na wag na itong sumama para sa kaligtasan nito. Ngunit sagot nitong tapos na umano ang araw ng pagtatago. Gusto na umano nitong baguhin ang natirang mga araw sa buhay. Na gusto na rin nitong makita ang kanyang mag-ina. At tama nga ang naging desisyon ni Clay dahil pagdating niya sa bahay ni Mike, may dalawang lalaking pumasok sa loob na gustong saktan si Leah at kanyang apo. Kaya saktong nailigtas niya ang mag-ina sa kapahamakan. Hindi makapagsalita ang babae dahil hindi naman siya kilala nito. Pero nang marinig ang paliwanag niya, mabilis naman siyang tinanggap ng manugang. Samantala ng mga sandaling iyon, nagising na rin ang matandang presidente. Nag-alala ang lahat sa kalagayan ni Alan. Dito niya nalaman na naubos ang lahat ng guards niya ng araw na iyon. Hanggang banggitin niya kung paano siya nailigtas ni Mike, na buong akala niya, patay na rin ang kanyang best agent. Ngunit napanganga siya nang marinig na ang pinagkatiwalaan niyang si Mike ang siya umanong may plano sa lahat ng ito. Pero mas natigilan siya nang sabihin ng secretary na malapit na umanong magkipagdigmaan ang vice president sa Russia. Para umano ipaghiganti ang nangyari sa kanya. Dahil dito, nagutos agad siya na tawagan si Kirby. Habang patungo na si Mike sa hospital, dumating naman sa training ground ni Wade si Helen at isa pang agent. Ang buong akala ng babae ay natumbok na nito ang punot dulo ng investigasyon pero hindi pala. Dahil sinalubong sila ng bala ng lalaki. Saka nito inutusan ng assistant na sirain na ang lahat ng ebidensya, sapagkat lilipat na umano sa ibang bansa ang kanilang operation. Ngunit bago raw sila umalis, kailangan umano nilang patahimikin si Alan. Nang sa gayon, wala na umanong sagabal sa kanilang mga plano. At dito na umano palakihin ng Vice President ang conflict ng Amerika at Russia. Na ang ibig sabihin ay balik na ulit ang kanilang negosyo. Maya-maya pa ay nakarating na din sa hospital si Mike. Alam niyang puno ng guards ang lahat ng entrance kaya gumawa siya ng paraan para makapasok sa loob na hindi mamalayan ng mga kasama. Nagpalit siya ng uniform ng pulis pagkatapos ay nagradyo ng kung ano-anong senaryo para madali lang siyang makalusot sa kinaroroonan ng presidente. Pero kailangan pa niyang mang-hostage ng isang kasama para tuluyang makapasok sa section kung saan nakakonfine si Alan. At dito na niya tinawag ang director niyang si David. Nang makita na niya ang lalaki, dito na siya kusang nagpahuli. Kaya akala ng mga ito na nababaliw na siya. Dito biglang sumakit ang ulo niya, pero mas iniisip niya ang kapakanan ng kanilang presidente. Sinabihan niya si David na kailangan nilang i-secure ang Pathfinder, ang codename ng Secret Service kay Alan. Dahil nanganganib pa rin umano ang buhay nito kahit nasa hospital. Ayaw siyang paniwalaan ng mga kasama pero sinabihan niya ang mga ito na sadya siyang nagpahuli dahil totoo ang banta sa buhay ng kanilang amo. Itataya umano niya ang sarili para sa kaligtasan ng presidente. Narinig pala ni Alan ang nangyayari sa labas kaya nag-utos itong papasukin si Mike. Kahit kontra si David dito, wala itong nagawa kundi sundin ang utos ng Pathfinder. Nang makaharap ng agent ang president, sinabi niya agad dito na tatapusin ng mga kalaban ang kanilang trabaho. Kaya kailangan umano nilang lumipat ng ibang location. Dito na sila nagkasagutan ng director dahil hindi raw dapat pagkatiwalaan ng isang traidor. Ngunit bigla silang natigilan nang sumigaw si Alan. Inutusan nito si David na pakawalan si Mike. Kumontra man silang lahat pero mataas pa rin ang tiwala ng kanilang amo sa agent. Kasunod nito ay nag-recheck sila sa kanilang security protocols, sa highways at mga snipers. Kinakabahan si Mike dahil ramdam niya na parating na ang grupo ni Wade. Hanggang sa mapansin nila na may mali sa processing system ng hospital. At nang matrace nila na connected ito sa kumpanya ng dating CEO, alam na agad niya na kontrolado ng mga ito ang operating system ng pagamutan. Na-trace din nila na may error sa control ng gas section kaya sigurado silang pasasabugin ng grupo ang building. Kaya mabilis silang kumilos at nag-evacuate agad. Dinala nila sa ibang location ng hospital ang presidente. Mabuti na lang hawak pa rin nila ang kontrol sa mga CCTV kaya hindi nakikita ng kalaban kung saan banda tinago ng Secret Service si Alan. Samantala sa White House, pinagpilitan na ng Vice President na kailangan na nilang umatake sa Russia sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi sang-ayon ang mga cabinet secretaries sa gustong mangyari nito. Dahil gising na umano ang presidente dapat ito na raw ang magbigay ng authorization para umatake sila sa Russia.
Balik sa hospital, isinakay na nila si Pathfinder sa bulletproof car at lalabas na sana sila sa parking area pero sakto namang dumating ang grupo ni Wade. Kampante silang hindi tatablan ng SUV ngunit dahil malalakas ang baril ng mga ito, tumagos agad ang mga tama sa windshield. Dito na nagkapalitan ng putok ang dalawang grupo. Tumatawag si David ng backup pero nahack na rin ang communication nila kaya wala na silang aasahang reinforcement. Dito na sila nagdesisyong pumasok ulit sa loob ng building. Dahilan para polanan sila ng team ni Wade. At ilang saglit pa ang lumipas, sumabog na rin ang gas pipe ng hospital. Kaya mabilis na inalalayan ni Mike ang presidente papasok sa kabilang building. Naghanap agad sila ng pwedeng pagtaguan ni Alan. At bago niya iniwan ang amo, sinabihan siya nitong, huwag na muna siyang mamatay. Paglabas niya sa opisinang iyon, inutusan ni Mike ang ibang mga kasama na magbarikada sa labas at depensahan ang president sa abot ng kanilang makakaya. Maya-maya pa ay may dumating ding mga backup pero nakaabang na pala sa mga ito ang team ni Wade. Hanggang sa makapasok na rin sila sa loob. Madali lang nilang nakita kung saan banda nagtatago ang target dahil sa mga guards na nasa labas. Dito na nila sabay-sabay na pinaulanan ng bala ang mga ito. Habang si Mike naman ang nakipaglaban sa ibang tauhan ni Wade na pumasok sa kabilang side ng building. Hindi nagtagal, naubos din nila ang guard sa labas. Kaya naghahanda na rin si David sa mangyayari sa kanilang dalawa ni Alan. Nagmamadaling pinasok ng grupo ni Wade ang opisina ngunit wala silang aninong nakita sa loob. Dahil naisahan sila ni Mike, nasa katabing room pala niya iniwan si David at Alan kung saan walang guard sa labas para hindi sila mahalata. Kasabay nito ay nagsidatingan na rin ang buong puwersa ng kapulisan at National Guards. Dito na nahuli ang ibang kasama ni Wade pero tahimik na nakaakyat sa rooftop ang leader. Ngunit nakita pala sila ni Mike kaya nakasunod ang agent sa mga ito. Buwis buhay pa rin siyang nakipagbakbakan sa tauhan ng dating commanding officer. Muntikan pa siyang madali sa tinapong granada pero mabuti na lang at nakaligtas pa siya dito. Mukhang nakonsensya pa si Wade sa ginawa kay Mike pero pasakay na rin ito sa chopper. Ngunit biglang pinasabog ng agent ang helicopter kaya nag-iisa na lang naiwan si Wade. Dito na nagtuos ang dalawang ex-Rangers. Walang takot na nagkabarilan muna ang dalawa. Hanggang sa mag-abot sila at nagmano-mano. Kalaunan, nanaig pa rin si Mike at nasaksak sa tagiliran si Wade. Bago ito naubusan ng hininga, nagpasalamat pa ang lalaki na siya ang tumapos sa buhay nito. Paglipas ng ilang araw, binawi na ng US ang involvement ng Russia sa assassination attempt sa presidente, kasama rin dito ang pagbasura ng kaso kay Mike. At hahabulin umano ng gobyerno ang totoong mastermind sa pangyayaring ito, na walang iba kundi ang Vice President. Dahil natuklasan ng FBI sa records ni Wade ang ugnayan ni Kirby sa illegal na grupo at ang mga plano nila. Lahat ng ebidensya ay dinidiin ng Vice President. Sa kabilang banda, nasa dining table ang pamilya ni Mike kasama ang kanyang ama. Nagagalak silang nagdesisyon na rin itong babaguhin ang sariling buhay. At pagbalik ni Mike sa White House, humingi muna siya ng paumanhin kay Alan dahil sa health issue niya. Na dapat hindi umano niya tinago sa presidente ang tungkol dito. Kasunod nito ay sinabi na rin niya na magre-resign na siya sa trabaho. Dito natahimik si Alan. Sabi nito sa kanya na sa oras umano ng kagipitan, makikita ang totoong pagkatao nila. At ang pinakaimportante sa lahat ay kung paano nila hinarap ang problema. Buhay pa umano ito dahil hindi siya sumuko sa pagprotekta dito. Kaya ilang sandali pa ay binalik nito ang kanyang badge sa buy-offer ng directorship ng Secret Service. Wala umanong ibang taong karapat-dapat na maupo sa pwestong ito kundi siya. Hindi makapaniwala si Mike sa narinig. Sana raw ay wala na siyang itatago pa sa matanda. Dahil dito, masayang tinanggap ni Mike ang offer sabay sabing wala na siyang itatago sa amo. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.